Good afternoon, good evening, good morning sa lahat ng mga Charismatic official, sa lahat ng team na nagmamahal sa ating Bebe Chris na magbigay lang po tayo ng opinion at reaction dun sa mga regalong natanggap na ating Bebe Chris na talagang ang saya-saya ng puso ko. Dun sa nagmamahal na yon kay Bebe Chris na nakahit. Wala doon. Sa PB House, ang ating Bebe Loves ay hindi nga nakakalimutan na padalhan ng regalo ang ating Bebe Chris na. Maraming salamat po sa nagbigay nun sino mo po kayo. At yun po ay mapapanood kay Sarah. Nakalimutan ko na apelido niya eh. Siya, Sarah PB Team, doon nyo po mapapanood ang video na iyon at matutuwa po kayo kasi si Sir Paul ay talagang buong-buo ang pangalan ni Chris na sinabi niya na para to kay Chris na Marie Paploy na hindi ko maintindihan kung ano bang mapipil ko. Kung kinikilig ba ako, lulukso ba ako, grabe. Natuwa ako nung binanggit niya yon. At sa tuwing may violet na kulay, ay talagang naalala niya si Bebe Chris na. At yun sa mga bashers po siguro ni Bebe Loves, siguro ngayon marirealize nyo na talunan kayo. Kasi andyan pa rin si Sir Paul. Hindi man natin nakikita na magkasama yung dalawa nagpapahiwatig talaga na meron silang secret. Ibig sabihin naka-private talaga yung kanilang relasyon. Hindi man ako totally talaga umaasa, pero sa mga napapanood ko kay Bebe Loves at kay Sir Paul, talaga mapapaisip ka. Kay Bebe Loves, di ba nabanggit niya na may namimi siya at wala tayong magagawa kasi mahal niya. Tapos noon si Sir Paul yung paulit-ulit siyang lang-lang yung kay Jerome at saka kay yung pinigil niya yung kasal. Talagang lagi siya nabibigla ng pagsambit ng lang-lang, di ba? Kinilig talaga ako noon at nagugulat din siya. Nabibigla siya kung ba't niya nababanggit ng lang-lang. Tapos, ang nakakatuwa pa doon, yung bagong basal ay ang codename na nila ay lang-lang at Bebe Loves. O, diba? Parang binuhay doon ni Sir Paul. Kaya, mapapaisip ka kung tuloy-tuloy nga ba relasyon nila. Kaya, doon sa mga iba nagko-comment na naka-private, parang naniniwala na ako doon. Kahit na hindi ko nakikita na. Kasi nga naka-private, diba? Ayaw naman nilang i-on cam. Kasi diba nga, sabi ni Sir Paul noon pa na pagkatapos nga daw na pa-private na. Basta hindi natin alam. Tanging sila lang nakakaalam. Tayo ay nakik-update lang. Nakikimarites lang kasi ganun talaga. Pag mga iniidolo mo, makikimarites ka na lang kasi hindi mo naman alam yung time to time na mga ginagawa nila. Di natin di ba alam. Kaya ang ipagdasal na lang natin kung talagang sila sana sila at gabayan sila ni Lord kung talagang sila ang para sa isa't isa. At dito naman kay Bebe Loves kagabi, sa live niya, hindi ko masyado naintindihan kasi masyado mahina yung boses niya. Parang naawa nga ako sa kanya Kasi parang pagod na pagod siya. Siguro kaya pagod na pagod siya kasi sa panonood ko ngayon kay Inday Ugdot, na yung wala kasi napanood nyo kay Inday Ugdot. Saka ako napaisip, kaya siguro gano'n na pagod kasi nga nagsisimula na siya na mamili ng para sa kanyang farmhouse na maliit, sabi niya. O diba giniba na ng papa niya, nakita natin yung sa picture ni Inday Ugdot sa Blue Up.
So, namimili na yata ng materialis, kaya pagod na pagod ang Bebe Loves natin. Kaya ngayon ko na na-realize, kaya pala ganun na mahina ang boses na parang pagod na pagod. Ganun pala, napagod na. Kasi nga, namimili sila ng materyales. So, ayun, ngayon ko lang na-realize, kaya pala ganun si Bebe Loves. Ang hina talaga ng voice niya kagabi, parang makikita mo at mararamdaman mo yung pagod niya. Pero kahit na ganun, ang ganda pa rin niya. Kahit simpleng-simple lang, yung walang ayos-ayos. Para nagtali nga lang siya ng buhok Hindi katulad nung iba na talagang nakahayos, nakalipstick siya. Very simple lang, pero makikita mo pa rin yung ganda ng mukha niya. Di ba ang ganda naman niya talaga, kaya nga galit na galit ang mga buzzers Hindi nila maisip na kahit walang ayos yung ating Bebe Loves, ang ganda pa rin. At hindi nila talaga makukuha kagandahan ating Bebe Loves. Kaya galit na galit sila. Kaya lahat na lang makakita sila ng konting mali na ating Bebe Loves pansin-pansin nila. Kasi wala silang man sa beauty na ating Bebe Loves Maganda kasi. At ano yan nasa province pa yan. Kita mo naman ang kutis na kahit nag-anong morena na siya ngayon. Ang ganda pa rin. Fine daw ang ang kutis. Maganda kasi may nakapagsabi na naaliit daw ng mukha niya at saka yung kutis niya talaga maganda. Kaya saludo ako talaga dito sa Bebe Loves natin Ang dami niyang ganap ngayon. Talagang pinaninindigan niya yung pagpapatayo ng farmhouse. At iba, tataniman nga daw yan ng Bermuda. Tatanaman niya ng halaman. Tapos sa likod, mga gulayan. Wow. Idea from PB House, di ba? Grabe, ang galing talaga ni Bebe Loves. Hahanga at hahanga ka sa kanya. Wala kang makikita masamang kahit konting makikita mo na kasamaan sa kanyang pagkatao. Wala akong nakikita as in. Bukod sa mapagmahal sa magulang, masinop siya sa buhay. O di ba? Kadalagang tao niya napakasinop, magaling. Tsaka makikita mo, hindi siya materialistic na tao. Wala kang makikitang alahas sa kanya. Yung kwintas nga niya, naalala ko. Sabi niya, ang bilhin niya daw doon, 150. Diba? Tapos, meron din siya bracelet na yung mga beads. Pinakita niya, sabi niya, yun daw yung mga hilig niya. Kaya masasabi ko, hindi siya talaga materialistic. Yung mga binigay nga sa kanya na, yun sa PBL sa gabi, yung nilive na yung halos ang dami niyang bigay sa kanya. Diba? May sapatos, may bag, pareho sila ni Madam Yula, may mga damit, halos ang gaganda, parang mga mamahaling kasi mga branded, pagaling kasi ng ibang bansa, di ba? Mga branded halos, ang gaganda. Super sigurado bagay na bagay yung kay Bebe Loves. At yun na nga masabi ko na, hindi materialistic ang ating Bebe Loves. Wala pa akong nakikita sa kanya na bukod, yung cellphone naman kasi di ba bigay regalo yun ni Sir Paul. Binirhan nga niya ng yung kapatid niya ng cellphone. Wala siya. Kaya talagang wala akong nakikita basta wala akong nakikita sa kanya na material na binili niya Bukod dun sa kwintas at saka yung bracelet niya na beads, doon lang nakita ko sa kanya na sinabi niya, wala talaga as in. Samantalang ibang mandalaga, di ba, kung todo bili ng mga damit na magaganda, kung ano-ano na. Kay Bebe Loves, wala, simple lang siya. Grabe. Kahit simple lang naman yung suot niya, lutang na lutang pa rin yung kagandahan niya. Ang ganda niya talaga, kaya siguro kahit anong isuot niya, bagay sa kanya. Kaya kahit wala mga material na mamahalin na suot-suot, napakaganda pa rin. Kaya naman yung mga buzzers ang laki ng inggit, ang laki ng galit.
Kasi nga, wala sa silang makitang ipipintas kay Bebe Chris na kundi gumagawa lang talaga sila ng mga mali na sila lang mismo nakakakita. Diba? Mga malalaking galit, malalaking inggit. Ganun yun pag may inggit ka sa kapwa, gagawan at gagawan mo ng mali.